Ayun. So guys, sound check. Bakit? Sige, request ko muna mag-mute, no? Okay, okay. Ayan, for now, sound check muna tayo. Okay naman ba yung audio ko? Thumbs up lang kung all goods. Okay, sige, sige. So, ayun, GM everyone, welcome sa checkpoint number 2 ng PSW 2024 o Philippine Startup Week 2024, I think, hackathon, ano? And ang pinaka-goal nitong checkpoints na to is syempre, kamustahin kayo in terms of progress kasi yun nga, medyo crunch na yung time, no? Ang ating target date of awarding is actually sa December 18 na. So you have technically 2 days, no? Pero syempre, ang ating deadline kasi ng submissions is for tomorrow, which is December 17 at 11:59 p.m., no? So technically, meron na lang tayong 2 days, 1.5 more or less before you submit. So again, I'm reminding you guys sa ating requirements for submission naman. Andito yung syempre number 1 is yung inyong pitch deck na presentation. Ano yung pinaka information about your system na nagawa on top of ICP. Number 2 is yung video presentation. It can be yung version ng pitch deck nyo na binidyo nyo yung sarili nyo, or it can be yung trailer o yung showcase ng inyong system na not more than 5 minutes yung length ng video, no? So, and then yung next, syempre, is yung na-build nyo na front-end plus back-end on top of ICP. So again, tungkol naman dito sa ide-deploy nyo, no, na kanina IDs, you can still test it naman locally or through Playground. Pero kung kailangan nyo na ng coupon codes, which is mamaya naman madadaan naman natin sa pagkamusta, kung kailangan nyo na, then we will provide naman, no, para wala na kayong gastusin na actual ICP for the cycles, no? So, ipoprovide mismo ng hub to. And then, yun nga, syempre, be present during the awarding, which is on December 18, no? Ng 1 p.m. for you to guys to pitch naman yung inyong project. Okay? So, sige, mag-roll call muna tayo ulit siguro. So, start natin kay, nandito ba si Team Iligan? Team Iligan. How about coding buddies? Coding buddies? How about hacktivators? How about team bangan? Okay? So, please go ahead and unmute. So, ang format natin, by the way, before you unmute naman guys, is, nga, for now, kamusta yung project nyo? Introduce nyo muna anong pangalan, how does it work, and then, kamusta kayo? Meron bang struggle na kailangan hinga ng tulong for assistance or anything that you wanna share? Okay? So, sige, please unmute yourself. Timbangan, nandyan po ba? Yung nag-raise hands kanina. Kayo po ba yan? Sound check. Sound check. Nag-choppy ba ako? Hello, hello, hello? Ayan. Anong team po yung nag-hands up kanina? Si Timbangan ba yun? Or kung hindi, resume tayo kay kay Team Errors. As in errors. Yan spelling. Nandyan po ba kayo?
Okay, kung wala, let's proceed with GDG OC, TUP Hawks. From TUP. Nandyan po ba? Okay, sige. Mukhang wala rin. How about si Crifera? Nandyan ba si Crifera? Si Paluwagan. How about si Geeksmatic? Geeksmatic. Geekstamatic. Okay, balik rin natin. So guys, can you chat your team names dito sa chat so far para ma-identify natin ano yung team names nyo? Okay, Riori is present. Riori, and then sino pa yung andito? Activator. I called Activator a while ago. And then the others, Hook Portal, and sino pa? The others, yung iba ba dito is ka-team lang din? Kaya hindi nagchat-chat? May I ask sa side ni John Paul Pineda, anong team po kayo? And Hannah? Okay. So, Hawk Portal both. Okay, okay. How about sa side mo, Cortesano or Hannah or Hontiveros? Sige. So, technically right now, we have, I think this is 2 teams, Riori and Activator. Is that right? May team bang hindi tayo natawag? Riori, Activator, and Hawk Portal. Okay, sige, sige. Sige, so simulan natin sa side ng Hacktivator. Sige. Tungkol sa anong pangalan ng project, tungkol saan, and then kamusta naman? Take it away, guys. Sige po. Fortunately po kasi sir, yung leader po namin si Andrea is naka-leave po kagalina. Ako na lang po muna siguro mag-switch for the team po namin. For Okay. Hacktivators po, ang project po namin is open ko lang po sir yung form na. Okay. For our project po is DAFI, which is a small, for ano po siya, for the problem for small scale farms, which is for the crucial food security and rural livelihoods, face significant barriers to growth due to the limited access to the capital, markets, technology, and climate resilience, hindering their ability to contribute to sustainable food system. Bale, ang background po nito sir, ang goal po namin dito is to seek sustainable solution to end the hunger in all its forms by 2030 and achieve food security. Tapos ang solution po namin dun is decentralized agriculture finance initiative, which is DAPI po. So leveraging decentralized finance is just DeFi. We can tokenize agricultural assets, enabling anyone to invest in a small-scale farms through a transparent and accessible platform, fostering increased capital flow and improving food system resilience. Ayun po sir yung namin. Project po namin. Okay. So, how about in terms of progress? Kamusta naman? In terms of progress naman po sir, parang sa may smart contracts na po kami ngayon.
na Any may blocker ba? When we say blocker, may something ba na na-stumble kayo na kailangan ng assistance or all goods naman? all goods naman po, sir. Okay. Sige, sige. Salamat sa update, Team Hacktivators. Thank you po. Next natin, Hawk Portal. Kamusta? Kamusta? Hello, sir. Bali, ayun po, sa amin po, sa Hawk Portal, our project is empowering communities one game at a time. So, Hawk Portal is a gaming reward launch fund to launch on ICP. The primary purpose of Hawk Portal is to provide additional use case for projects within the ICP ecosystem. So, projects owners can utilize a platform to create and establish community-based games that offers tokenized rewards. So, yes, bali yung primary function po ng project namin is for ICP projects to use our platform to have a community games within their, community games para sa mga community nila. Then they can offer rewards. So it's a launchpad so anyone can access it. And basically provide games that we are basically provide games that we are providing through the launchpad. And yes, for development, Paul. So for the development, medyo patapos naman na po kami. Pinapolish na lang po yung sa front end. And sa back end naman po is nag-write na lang din po ng test scripts for testing purposes. Yun lang po. Any blocker na kailangan ng assistance or all goods naman po? So far, all goods naman po, sir. Okay. Sir, ask ko na lang din po. Go ahead. Ayun, sa requirements po. Yung pitch deck and video walkthrough demo, magkasama na po ba yun sa 5 minutes or pitch deck presentation 5 minutes, then video walkthrough 5 minutes po? So, ganito siya, no? Yung presentation during yung demo day natin is 5 minutes max. Okay? So, meaning, kung meron kayong ide-demo and meron kayong ipe-present, it should be within the 5-minute na time frame natin. Okay? Pero yung isang requirement natin na video na isasubmit nyo, it can be anything na product showcase or what, as long as it's about the project. Okay? Kasi baka mamaya nalilito kayo dun sa 5-minute na video and 5-minute na presentation. When we say about the presentation sa demo day, meron kayong 5 minutes to present your system. Okay? Then, ayun po, thanks po. Then, ask ko na lang din po for confirmation lang. Bali, sa December 17 po, sir, may link na po ba tayo ng list ng pagsasubmitan? We will send pagkatapos natin ng checkpoint 2. Which is itong ngayon. Okay? So, ilalapag natin mamaya yung ating submission link. So, you will be able to submit hanggang December 17, 11:59 p.m. Okay? Okay po, sir. And then, last na po. Bali sa December 18 po, ang need na po namin i-prepare is yung presentation namin for the demo day po. Yes po, that's right. Okay po, sir. Bali, yun lang naman po. Thank you. Salamat din po. Okay, then let's go to Riori. Hello. Bale, ang current progress namin ngayon is yung video wino-work pa namin. Tapos after ng call na to, ay i-continue ko yung pitch deck. And then tatry kong mag-upload kasi yung app namin, mobile app, server, API, tapos 2 client side. So, ang ilalagay namin sa ICP na pagdesisyonan namin ng grupo ko na yung admin front end. So, yun pa po. So, ang kailangan ko po is, since na tanong na yung link for submission, link po
for getting the cycles po. Nawala na kasi sa akin eh. Yes, sir. So, ganito, sir, no? Like I said, if kailangan nyo ng cycle later on, so you can reach out to us din, no? Para makapag-provide kami. So, active po ako sa Telegram and sa Facebook kung sakali so that I can provide yung cycles sa inyo direkta. Kasi Sige, sir. context, parang tinanggal na yata ng foundation yung Yung sa faucet. Discord, no? Oo, yung faucet. So, moving forward, lahat na ng cycles is manggagaling na sa hubs. Okay? So anyway, sir, before we proceed with the next team, kung meron pa, Sir Francis, brief mo naman kami sa sa inyong project. Anong pangalan ng project and then what's it all about? Sige po, sure. Ang project namin is sa Riori. So, ang Riori is, ang problem na sinusolve namin is yung queuing system ng mga restaurants. Bali, traditionally, tumatawag ang, as a customer, tinatawag natin yung waiter, pero yung app namin is, sinascan lang yung QR code, tapos doon na siya nag-order. And at the same time, lahat na po ng kailangan ng restaurant owners, nilalagay namin sa yung system na yun, like inventory, POS, reward system, and everything. Yun po. Okay. Yun. So in terms of blocker, wala naman. Okay naman ba tayo? Yeah, wala naman po. Okay, sige. So next team po natin, Timbangan. Take it away, guys. Hello po. Hello po. Hello po. Marinig niyo po. Medyo mahina. Siguro palapit po ante. Hello po. Sige. Okay na po. So, yung project name namin is Crypto Charity, and brief description namin is it's a web-based platform that leverage blockchain technology that creates transparent efficiency and globally accessible charitable donations. So, para siyang blockchain sa donation sa ecosystem. And so itong project is ensuring the maximum impact and minimal overhead. So about sa platform namin overview ay about siya sa web real-time impact tracking, or maybe changeable yung real-time kasi di po namin sure na ma-integrate namin yung real-time. Tapos, yung blockchain parang may mababago rin. So, ma-focus siya ito into the donation flow visualization and comprehensive impact reporting, and also wallet connection. So, smart contract power donation. So, para siyang ganyan. Okay, so kamusta naman ang progress natin sa development and meron bang struggle so far na kailangan ng assistance? Meron pa po. Medyo mahirapan kasi finals po din namin. Okay. Sige, so aside from Timbangan, meron pa ba tayong ibang teams dito or all goods? Okay, so if wala na, I'm now generating yung ating submission, no? Para sa ating entries. So, you will be able to provide ng pitch deck link and also video link mismo, no? So, it can be via Canva or via Google Drive, okay? So, it's entirely up to you kung ano. And then, tungkol sa canister IDs, which is, yun yung pinaka-main link ng inyong applications, no? So, dito,
you can provide yung mismong front-end canister ID and then yung back-end canister IDs, no? And then by the way, guys, we will also collecting din yung GitHub repositories. So, from this, you will also be able to provide ng multiple lines. So, kung magkahiwalay yung front-end and back-end nyo, so that we can do the judging para sa source code integration, no? Francis, go ahead. Nag-raise hands po kaya. Yes, sir. Question lang po, kasi yung GitHub namin is naka-private siya. So, okay lang ba na i-invite ko kayo as contributor, parang ganun? Para ma-review niyo po. Or dapat i-public ko talaga yung... So, just in case na meron kayong proprietary part, we will totally understand, no? So, you can instead add me as a contributor so that we can review. So, ito yung aking username sa GitHub. So, that's Safer13 na Roman numeral. Okay? Sige. So, we will, again, you will need to provide yung GitHub repositories at saka yung canister IDs. And then, dun sa GitHub repos natin, please provide din mismo sa README ng inyong GitHub yung ano yung project details and then sino yung mga members nyo, no? Na which is ilalapag din nyo naman yung info ng inyong team members. Ano lang, no, yung sa natin na informations this time kasi. So we will need to also collect yung syempre pangalan, email addresses nyo so that we can notify you properly. Plus yung Discord, no? Kung meron kayong Discord user IDs, okay? So it should be full name and then hold on, full name, email, GitHub user ID or username and then Discord ID. Okay, so from this, I'll now send yung ating form. Hold on. Anyone the need? Copy. Okay, so guys, here's our submission form. So again, you will be able to send yung inyong entries mula starting now and then hanggang December 17, 11:59 p.m. So here's the link. So nandyan ang pag-collect ng ating team name, team members, project name, project description, yung pitch deck link nyo and video link. It can be Canva or Google Drive. Canister IDs, which is yung link na na-generate natin upon DFX deployment. And then lastly, yung ating GitHub repository ng project. So sige, time check natin is 5:34 p.m. Let's utilize the remaining time until 6 p.m. for question and answer portion kung meron man. Okay? So guys, the floor is now open for Q&A. Kung meron kayong katanungan, please raise your hand na lang and then unmute. Meron po bang question so far? Okay, John Paul, go ahead. Hello sir, bali yung nasa field po ng form, bali naka-indicate po dito is yung canister IDs. So technically sir, dapat na po palang i-deploy in mainnet yung yung mga canister po. Yes po. And from that reason, no, we will, yun nga, like I said, provide yung coupon code para makapag-deploy kayo ng canister ID sa mainnet. One more thing sir, Go ahead.
If ever po na ano, hindi po on-chain yung ano, yung front end. Need pa po Okay. bang i-on-chain yan, sir? Or okay lang po na kahit naka-simpleng Next.js lang? No, kung Next.js naman po kasi yan, so you will be able to set yung configuration nyo to export yung npm run build. So from that, you will be able to use yung ICP simple site para sa Ah. deployment. Yes, sir. Bali, may nangyayari po kasi, sorry. Aha. Sa mga dynamic pages po kasi, parang nagkakaroon po ng issue si ICP. Parang hindi niya nare-read yung mga parameters ng query params or ng search params po. So, yung parang naging solution po for now is naka Next.js lang po siya. Pero we'll try din po later on yung ano, sa config. Okay. Pero tingin ko sir, no, kung ganon yung problem, supposedly mag-work naman siya. Ang nakikita ko lang na ano na possible challenge lang is yung tungkol sa ano yung sa slashes. So dapat yung output mo per pages dapat hindi naka .html, dapat naka-folder siya per ano per po, yes po. routes. Apo. So kung naka-trailing slash naman, supposedly okay, wala magiging problema sa ano sa query. Ang workaround lang tingin ko sir kung ganon ang ano ang situation, you can instead utilize mismo na state. Problem po ba pag naka question mark and end? Supposedly sir hindi naman. Kasi kung URL params naman yan and then talagang ni-utilize mo lang sa front end yung pag get ng query, no? So say for example kung naka-use effect, mapepetch mo naman dapat yung variables. Okay? So we can check din naman sir kung sakali kung kailangan ng assistance. Okay? Thank you po. Sige. How about the others? Baka po meron kayong katanungan. So, okay, go ahead, Hannah. Hello po sir, may problem lang kami sir. Hindi siya talaga side problem, big problem talaga. Kasi hindi pa namin fully natapos yung project. So like baka hindi kami matapos sa D-Day. So if okay lang po sir na di lang kami di na namin tapusin. Like quit na lang muna kami. Ganito siya, madam, no? I suggest whatever it is na finish nyo, then we will, kumbaga, we totally understand this is a hackathon. Hindi naman tayo nag-expect ng talagang fully finished product kasi wala naman talagang ganun, no? Ang I suggest, focus kayo dun sa ano yung tingin yung bare minimum na kaya nyong matapos. And then from that, still submit kasi total naman umi-entry na kayo. Subukan nyo lang i-submit kung ano yung natapos nyo. Okay? Pero hindi po kami makatapos sa video kasi hindi po siya natapos yung product din po, sir. Yeah. So, So, okay. tingin ko from that, madam, no? Nga, yung video naman is, hindi naman siya, like I said, necessary na tungkol sa run through yung product nyo. It can be a teaser. It can be yung pag-showcase nyo. Kung paano nyo gamitin yung video. Kasi kung makita nyo, kung tinignan nyo yung aming mga postings, no, hindi naman siya necessaryong talagang one step by step na ito yung product namin. It can be something na 30 seconds. It can be something na 10 seconds. Okay? Pero maximum of 5 minutes. So, okay lang po yung if may project, pitch deck lang po yung at saka maliit na video lang. Oo naman. Wala pong problema doon. Like I said,
It's really up to you. Pero wag kayo masyado ma-stress. Nako, ang pinakamahalaga dito is ini-enjoy nyo yung ride. Hindi to supposedly nakakadagdag ng sakit ng Sorry. ulo. Okay? Thank you so So, much. keep it fun. Don't be pressured. Ang mahalaga lang is syempre kung meron kayong struggles, lalo kung usapang technicals, then we will be able to assist you naman. Okay? Thank you, sir. Sige. Okay. Tungkol naman sa cycle coupon, Sir John, message na lang tayo sa Facebook or sa Telegram, no? Kasi we will be able to provide naman din the soonest na kailangan nyo na. Okay? Ang prerequisite ko lang before I send is kailangan makita ko na initially yung sa side ng ating source code para makita nating DFX compliant na. Okay? Okay. So, Geekstamatic, sound check. Andyan na po ba kayo? Sound check. Hello, soundcheck. Sir Eli, bali RJ to. I'm waiting lang din sa kasama ko, pero yeah, sorry for checking in late, but yeah, for It's participating. okay, sir. So, sir, pwede nyo ba kaming ma-brief na what is the project is all about, anong pangalan niya, at saka kamusta naman yung progress so far? Sound check. Ala, nawala. Okay, sige. So, habang naghihintay pabalik kay Geekstamatic, Yeah. maybe Yeah, our project is we have top 3 siguro in mind, and we're ready to build sana. Pero kailangan namin ng mentor on banking siguro and compliance. Kasi yung una naming idea is about just the API of parang credit score. So that's the first about credit scoring ng personal finances or maybe crypto. sound check. Sir, napuputol yata yung audio nyo. Hello? Sound check. Naglaho. Opo. Naglaho si Geekstamatic. Pero naka-unmute siya. May nadidinig ba kayo? Sa side ko wala. Okay, got it. Ayun, naglaho. Okay, sige. So, while waiting, again, kay Geekstamatic, meron ba tayong question so far? How about sa Hacktivators? Okay naman po ba tayo? Wala namang question? So, please, again, utilize this time kung meron tayong concern. So, we can, drop off yung ating mga katanungan para masagot natin. Sound check again, Geekstamatic. Yeah, sige, I'll try to list down yung questions namin. Apo. Sir, siguro ayun nga, again, hingi lang ako ng info regarding sa anong pangalan ng project so far na tingin yung gagawin na, and then what's it all about, tapos kamusta naman yung progress so far. Sound check. Yeah, may isa pa pala kami idea. Actually, yung top 1 pala is yung e-commerce page.
So more on listing kasi parang naisip namin 'di ba static lang muna na sites. Tama po ba? More on static. Ang requirement natin sa hackathon is merong front plus back minimum with yung boilerplate provided. Sound check, sound check. Mukhang napuputol yung net. Go ahead, Sir Francis, go. Hello, yung question ko po is, yung back kasi namin, sir, is Nest.js. Hindi ko lang sure Apo. kung mag-work ba siya sa ICP. I think, sir, meron naman ng Nest.js, which is teka, hold on. I-send ko yung link. Mm-mm. Pero yun nga din po, may proprietary issue kami sa back-end. Kasi kailangan ko pa kasi company po kami, kailangan ko po ng approval pa po eh. Pero yung na-approve po ng buong team ko is yung front-end lang po muna yung namin. Okay lang po ba? Ang tingin ko, sir, no, you can always submit naman whatever it is that you like. Like I said, kung meron akong kailangang i-source code review and hindi nyo kailangang hindi nyo pwedeng i-public yung inyong GitHub repo, then we will na lang, add me na lang as a member. Pwede po. Sige. Salamat Okay po. Pero I'll be sending you yung para sa Nest na version ng Hazel. Please go ahead and go to this link. Sige Dito po. sa Pero for future naman po, once okay yung takbo po, even after the hackathon, i-deploy po talaga namin lahat sa ICP. Pero hindi siya nakaka-hold ng no? Ay, iba pala yung mobile po. Sige. Okay na po. nakaka-hold ng Hindi pwede ma-serve yung mobile na hindi pala need sa pala yan sa Google Store pala yan. Sorry. So yung Apo. front-end tsaka back-end po. Sige. Yes. So kung front-end and back-end API naman ang usapan, ICP can handle that. Pero kung usapang yung actual na mobile application mo, syempre it depends na kung how you render it. So kung download yan to Play Store, then technically API ang nasa ICP. Okay. And then Sir Geek, hold on. So ito ang example ng ating React. Ito. Ayan. So technically you can use yung si Hazel React or etong si ICP Simple Site. So it's the same, no? Ang pinaka point lang dyan is upon npm run build mo, yung mismong dist or out folder mo or yung build folder mo, yun yung dapat na nakalagay sa SRC folder niyo. Okay? Any other questions, guys? So, while waiting tayo sa other questions, Sir Francis, ito yung Nest.js na example natin. So, may kita mo dito na, ayan, Nest.js yan, Nest.js Common, Core, and then Platform Express. And then from this, pagpupunta tayo sa SRC, ayan. So, ito yung main.ts, app controller. Okay. So, yung socket po, na-handle na po din po ba ng ICP ngayon? ilan challenge. Kung socket, hindi. Dito lang. Di po pwede na may lagay yung API. Yes. I think, ito sir, no, ang suggestion ko dyan, yung ibang part na CRUD nyo, na create, read, update, delete, you can store it sa ICP. And then yung tingin yung kailangan ng socket,
web to mo muna na usual. Mm. Kasi ulitin ko lang sir, no, this is supposedly hindi to dapat mahirap na integration. You can ang bare minimum talaga natin na requirement lang is makagawa lang kayo ng create, read, update, delete na connected sa inyong application for the end-to-end process nyo na gustong i-test na compliant sa mechanics natin. That will actually suffice. Okay? So, para malinaw lang tayo. Okay. Sige. Time check natin is 5:51. We have 9 minutes remaining. Meron pa po ba tayong katanungan? Sir, regarding po sir, Database po. Okay. Go ahead, Sir Java. regarding po sir sa storage, covered po ba siya sir ng coupon? Sir, ganito siya, no? So, kung nag-upload ka na kasi ng file, so, meron naman tayong enough, no, na cycles na ibibigay doon sa coupon code. So, coming from experience, kung ang files mo naman is, for example, less than 10 MB, less than 1 MB, magaan lang po yan. So, makakover po yan ng coupon. Sige. So, Sir, anong by the way, yung usapan natin? Ayun po kasi sir, kailangan ko po kasi sir ng container ID for the ICP kagad. Bale, para mapa-deploy ko na kagad siya, matesting ko na po yung for storing ng files po sana. And for retrieving, deleting, and all databases po sana to na gagawin Sir, ko. ganito siya, no? You can test it naman sa playground. So, instead of using yung DFX deploy --IC, you can use yung deploy --playground for now para matest mo maigi kung ano yung gusto mong itest. And then kung meron ka namang DFX sa local mo, then you can execute yung DFX start background clean, which is ito, and then DFX deploy without any flag para makapag-test ka naman sa local mo. So, ang signal naman dyan, sir, no, pag gumana sa local mo, pag gumana sa playground, it means gagana siya sa IC o sa mainnet, no. Iniiwasan nating gamitin si coupon for the sake of testing, okay, para hindi siya ayun nga, dahil may monetary cost siya, no, as much as possible yung DFX deploy --IC is ginagamit natin pag tested mo na sa playground or tested mo na sa local mo yung app na ginawa mo. Okay? So if the intention is to test yung uploading ng file, yung pag-create, read, update, delete, then you can test it sa playground and sa local. Okay? Okay po. Sige, sige. May katanungan pa po dito si Sir Geek. So, Sir Geek, dun sa database na gamit, no, ang MongoDB is hindi pa compatible sa ICP. But you can use yung kung gumagamit kayo ng type ORM or kung gumagamit kayo ng hold on, ano tong andito? Kung gumagamit kayo ng Express.js, Drizzle, type ORM, ayan po ang pwede, no? You can also check yung etong mismong link na to sa other boilerplates. So, dito sa HTTP server. So, makikita nyo dyan, teka, i-share ko yung screen, no? Makikita nyo dito na merong example nga nung Nest. Meron ding sa Drizzle at type ORM. Ito. And then SQLite. Yan. So, technically, yan lang naman yung pinaka kailangan natin. No? And yun nga, kung gumagamit din kayo ng Apollo or GraphQL, pwede rin. So, yeah. What if hindi po kami gumamit ng boilerplate as well as Motoko pong gamit? Definitely okay lang po, sir, John Paul. Wala pong problema dun kung nakamotoko kayo. So,
Ang boilerplate po, ang intention is yun nga, makapag-kickstart kayo as much as possible. Pero kung kaya nyo naman pong gumawa from scratch nang without even using yung mga boilerplates na meron tayo, then it's totally fine po. Kung nagmotoko kayo, mas okay po. Okay? Ang intention lang talaga is yun nga, makapag-provide tayo ng mabilisang development given the short period of time na meron tayo sa hackathon. Okay? So, ang time check natin ay 5:55 p.m. Do we have any other questions kung sakali? Going once? Going twice? Okay. So yun guys, mukhang wala naman ng katanungan. Then again, you can reach out to us via Telegram sa ICP Hub PH. So you can search itong ICP Hub PH sa Telegram. We have an exclusive section ng Philippine Startup Week 2024. I think hackathon doon. So you can drop yung question doon. And you can also tag me sa Telegram. Ito po ang aking Telegram username doon sa ating exclusive section. Or you can also message me directly sa Telegram and or sa Facebook para sa mga questions and lalo na sa usapang GitHub repositories and coupon codes. Okay? So, yun lang ang akin, guys. Muli, my name is Eliezer Rabadon, the Tech Lead of ICP Hub Philippines. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. Ganap. Okay. Thank you, guys. Message na lang ha. Thank you. Okay.